Ay, Itay. Nung nakita ko kayo nakandusay sa sahig, pakiramdam ko mamamatay ako ng mga oras na yun. Patawarin mo ako, anak, kung palagi na lang mga problema ay binibigay ko sa iyo. At sa inyo rin siyang Alejandro. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Ang mahalaga, ligtas na kayo at mapapanatag ng mga anak niyo. Si Paula. Iniwan po namin siya sa Merida, Itay. Siya nga pala, Tatay Pedro. Sino ba si Rufino? Si Rufino. Opo. Nabanggit mo ang pangalan niya noong natagpuan ka naming nakahandusay sa bahay niyo. Binanggit ko. Hindi ko maalala. Makinig kayo. Tatay Pedro, ang gusto ko lang ay matulungan kayo. Pero kung hindi niyo sasabihin sa akin ang lahat ng gusto kong malaman, imposible po na matulungan kita. Opo, Itay. Magtiwala po kayo kay Alex. May kaugnayan ba to sa negosyo niyo? Gusto ko nang makaalis sa problemang yon. Pero nalugmok na ako sa mas matinding problema. Ipaliwanag niyo. Pinuntahan ako ni Mr. Bruno. Pinagbantaan ako na kapag hindi ako nakipagtulungan sa kanya, aakusahan niya raw ako na nagbebenta ng mga iligal na paninda. Mga iligal na paninda, Itay. Kaya sinubukan kong sunugin lahat ng mga paninda na itinago namin ang kumpare ko sa bodega. Hindi niyo sinasabi sa akin ang tungkol dyan, Itay. Anak, naisip kong pag sinunog ko ang mga paninda, si Mr. Bruno ay wala nang magiging pruweba. Kaya sinunog namin ang mga yun sa bakanting lote. Anong kinalaman ni Rufino sa lahat ng to? May mga iniwas sa amin mga DVD at CD na pirated si Rufino para ibenta namin at consignment yun. Hinihingi na ba niya yung pera kaya kanya binugbog? Oo, Eh, yung kumpare niyo, Itay. sa tingin ko natulugan niyang mangyayari kaya tumakas siya. Magkano ang halaga ng mga paninda? Napakalaking halaga ang katumbas nun. Pero sinusumpa ko ayoko ng ganong klaseng negosyo. Palagi ko sinasabihan ng aking kumpare na Magkano po ba yung halaga? Magkano lahat? 50,000 pesos. Okay. Sige, sana man namin makikita ang lalaking yan. Hindi, Alex. Hindi ka dapat dito masangkot sa problema. Kung ganun, paano natin maaayos to kung hindi natin babayaran yan? Ay, hindi ko alam pero isa pa siguradong siya ay isang taong delinkwente. Anak, kung bibigyan lang ako ng panahon ni Rufino, yung bahay ibebenta ko. Opo. Opo, gagawin natin yan. Okay, sige. Ako ang bibili sa bahay niyo at ngayong nagkasundo na tayo, aalis ako at babayaran ko siya. Nasaan si Rufino? Sige, samahan mo sila. Tara dito. Si Rufino. Anong kailangan mo? Kakausapin ko siya. Wala siya dito. At hanapin mo siya. May nagpapunta sa inyo? Oo, si Mr. Pedro Samaniego. Sige, sandali. Sir, may dala akong baril. Pag wala pa ako ng 5 minuto, tumawag ka na ng pulis, okay? Opo, sir. Pulis siya? Tingin ko hindi, nakasibilyan lang eh. Binabae? Lalong hindi, pero may kasama siya. Papasukan mo siya. Pero siya lang. Pasok. Pero ikaw lang. Anong may paglilingkod ko, mister? Ito na yung 50 mil. Yan yung utang sa'yo ni Mr. Samaniego. Bayad ng pagkakautang niya sa'yo. Maraming salamat. Andiin ko sa'yo, isa kang negosyanteng tao. Alam mo, ang utang ay dapat bayaran. Siyempre naman. Legal man yun o hindi. O, ayan ang pera mo. Wag mo nang guguluhin ulit si Mr. Samaniego. Kaibigan mo? Alis na ako. Sandali. Opo, boss.
Tama na yan, Itay. Tama na. Pero nagsasabi lang ako ng katotohanan, anak. Nakatagpo ka ng isang mabait na tao na mahal ka. Hindi lang ikaw ang mahalaga at inaalagaan niya, kundi kasama pati ang buo mong pamilya. At ako ay pabigat lang sa'yo. Hindi po. Hindi po kayo pabigat sa akin. Huwag niyo sabihin yan ulit. Kayo lang po ang tanging importante sa buhay naming magkapatid. Siguro nung maliliit pa kayo, pero ngayon kaya niyo na kahit ako'y wala na. Mas mabuti pa sana kung pinatay na lang ako ni Rupino ng Hindi. Paano niyo nasasabi mga ganyang bagay, Itay? Kami ni Paula ay kailangan pa po kayo. Mahal namin kayo. Inalagaan niyo kami. Binigyan ng magandang edukasyon. Anong binigyan ng edukasyon? Nung nawalan ako ng trabaho, kinailangan mo tumigil sa iyong pag-aaral. Dahil wala na tayong pantustos. Pero marami po kami natutunan sa inyo. Salamat, Itay. At kahit na hindi kayo nakapag-aral, at kahit na hindi kami nakapag-aral, tinuruan niyo kami maging mabuti at maging tapat. Pero tingnan mo ako, anak. Kung anong nangyari sa akin. Makinig po kayo. Lahat po tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Nagkamali kayo dahil hindi sa pabaya kayo, kundi dahil nagtiwala kayo sa iyong kumpare. Itinulak kanya sa maduming negosyo na para bang normal lang sa kanilang gawin ng mga ganong bagay. Bakit kailangan magkunwari, anak? Hindi rin naman ako ganun ka-inosente. Kung iniisip ko ang tagal ko, hindi sana ako sumali sa kanila. Pero hindi ko ginawa. Naisip ko kasi na ito ang magbibigay sa atin ng pera na kailangan natin. Tama na. Tama na po, Itay. Pakiusap, huwag na kayong umiyak. Nangyari na, hindi na maibabalik. Umaasa ako na ayos lang si Alex dahil hindi natin kilala ang mga taong yon. Ay, anak. Di mo lang alam kung anong klaseng tao sila. Magugulat sila pagdating ng asawa mo. Sigurado na si Rupino ay naging maingat sa kanyang mga kilos. Natatakot siya sa mga mayayaman tao. Nahihiya talaga ako ng labis kay Sir Alejandro. Hindi niyo dapat maramdaman yan. Babayaran natin agad siya kapag naibenta ng bahay natin dito. Oo, anak. Oo, anak. Tama na. Patawan. Tana. Sinusundan nila tayo, sir. Pero malapit lang dito yung van. Tauhan sila nung taong yun, di ba? Oo, tama ka dyan. Ganitong gagawin natin. Ihatid mo muna ako doon sa bahay ng biyanang ko. Sigurado magmamatsyag sila, pero kung susundan ka nila, pumasok ka sa restaurant at tawagan mo ako. Pero kung hindi, sunduin mo ang asawa ko at ang tatay niya at iuwi mo sila sa Merida. At tignan mo na rin kung may makukuha kang wheelchair. Paano kayo? Huwag kang mag-alala, kaya kong sarili ko. Hindi magtatagal, makikilala nila ako. Ang mahalaga, hindi nila alam kung nasan yung mag-ama. Opo, sir. Pupuntahan nila yung matanda. Alam kong bahay niya. Kunin mo yung sasakyan. Huwag mo kalimutan. Tawagan mo ako kung umalis sila o sinusundan ka. Opo, pero pakiusap, mag-ingat kayo. Tapos ano na? Wes, di tayo alis dito. Hindi sila umalis. Tama nga ako. Okay, gawin mo sinabi ko. Sunduin mo ang asawa ko at ang tatay niya at iuwi mo sila sa Merida. Susunod na lang ako. Opo, sir. Ibaluktot nyo ng dahan-dahan ang braso nyo, Mr. Samaniego. Hindi na masyadong masakit. Hindi tulad ng tuhod, hanggang ngayon masakit pa rin. Namamaga kasi kaya masakit. Sandali. Pwede pumasok? Oo naman, pasok ka. Ang yun, Sir Alex. Ayos lang po siya, ma'am. Pero nasaan siya? Medyo maayos ang inalagay ng itay mo, ma'am. Maaari nyo na siyang ilabas. Re-resetahan ko siya ng gamot para sa pamamaga at para sa kirot.
Pinapayo ko makipagkita kayo sa isang orthopedist para matingnan ang problema sa tuhod niya. Opo. Kung magte-therapy siya, mabilis siyang gagaling. Salamat, doktor. Yun lang po. Oo, yun lang. Isusulat ko lang yung reseta. Excuse me. Salamat. Hindi mo pa sinasabi nasaan siya. Inutusan niya po akong iuwi kayo sa Merida. Pero bakit? Anong nangyari? Wala po ma'am. Kung ganun, pakitawagan siya utang na loob. Sir, hindi mapanatag ang asawa niya. Gusto ko niyang kausapin. Salamat. Anong nangyari, mahal ko? Mahal ko? Miss na kita. Huwag kang magbiro. Anong nangyari sa'yo? Eto po ang sukli niyo, ma'am. Salamat. Balutin ko po ba? Hindi, salamat. Hindi na Maraming kailangan. salamat. Salamat. Hindi ako makapaniwala, Filipa. Sinabi na ni Bruno lahat pero para sa akin sinamantala ni Maria Jose ang pagiging maganda niya. At kaakit-akit, hindi ko alam kung paano niya nakumbinsi ang anak ko. Siguro ganon. Pero itong si Bruno, alam na alam niyang asawa siya ni Alex. Hindi niya dapat ito itinakas. Nagkakasala ang taong pumapatay sa baka at lalo na ang taong humahawak dito. Sige, okay, sige na. Kasalanan ng anak ko dahil nakinig siya sa kanya pero ang isisi sa anak ko ang mga terribleng bagay tulad ng sinabi ni Alex, hindi ako papayag doon. Yun na ay nakakakilabot. Napaka-imposible. Pero yung sinabi niyang pinakasalan siya at ginamit ang pangalan ni Alex, hindi yun nakakapagduda. Baka nga pinakasalan siya ni Alex, hindi lang siya maalala. Medyo matagal na yung aksidente kaya imposibleng hindi pa bumabalik ang kanyang alaala. Oo, tama yung sinabi mo. May nagpasimuno nitong lahat at ang tinuturo nila ay si Bruno, hindi ako naniniwala. Hinayaan mo ba siyang manatili sa bahay? Oo. Jack, magagalit si Alex kapag nakita siya. Ay, pero si Bruno ay may karapatan dong manatili. Si Alejandro nga may-ari pero akong beneficiary at kahit sino pwede ko dong patirahin. Isa pa, ayaw niyang umalis. Ayaw niyang mag-isa at siya'y anak ko. At anak din ng namayapang si Sir Antonio. Tayo na, wag mo nang isipin niya. Naapektuhan siya, Filipa. Nasaktan siya masyado. Hindi niya na alam kung paano maging masaya. Ay, halika, tignan natin kung ano pang pwedeng bilhin. Ano hindi mo alam kung nasan sila? Hindi ako naniniwala. Pinagbibintangan mo ako sinungaling? Hindi. Sinasabi ko lang ang totoo. Tignan mo kung sino nagsasalita. Kayong dalawa ni Maria Jose ay palagi magkasama at wala siyang inililihim sa'yo. Tsaka sinabi niya kung nasan sila ni Alejandro. Kung ganun, hindi niya sinabi sa'yo, no? Teka sir, paano naman ako? Kasi nga kapag nakita ko ni Mama Raquel, magtatanong yun, bakit hindi pa ako maalis dito? At siguradong itatapon niya ako palabas sa kalye, sir. Sinabi ko na nga akong bahala sa'yo. Pwede tumigil ka na, nakakarindi ka. Ano balita sa'yo, Ita? Wala. At masyado na ako nag-aalala. Kung hindi na nga ako si Alex kay Maria Jose na hahanapin niya si tatay, tatawag na sana ako ng rescue team para hanapin ang tatay ko. Kaya Bruno, wag ka magkakamaling gawa ng masama si Alex dahil akong... Ano? Anong gagawin mo? Anong kinagagalit mo kay Sir Bruno, ha? Hay, wag ka nga magkunwaring hindi mo alam, nagtatrabaho ka sa kanya. Kaya imposibleng hindi mo alam. Hindi ako makapaniwala. Ang akala ko, hindi ka nababalik dito dahil mas masaya sa Europa. Iiwan ko mga kaibigan ko, hindi mangyayari yan. At hindi mo ako basta makakalimutan. Kung ganun, magsasaya kayo nang hindi ako kasama? Anong hindi? Tatawagan ka namin. Saan tayo? Sa labas ba tayo magla-lunch? Napadaan lang ako para mag-almusal at magpakita. Kailangan ko pang ayusin ang mga bagahe ko. Saan ka tumutuloy ngayon? Sa mga kaibigan kong nakatira kung saan-saan. Sila lang ang matutuluyan ko sa ngayon. Ay, ba't nahiya ka magsabi? Bakit hindi ka na lang sa bahay? Maraming kwarto doon. Hindi ako papayag. Magtatampo kami na Raquel sa'yo kung hindi ka sa amin tutuloy. Utang na loob, huwag niyo akong pahirapang mamili. Hindi ba umalis ka para hanapin ang swerte mo sa Europa? Tama yan, pero nandito raw ang aking swerte. Ah, talaga? Uy, nalaman ko na. Nagulat kahit kasal na si Alejandro. Sabi ni Roberto, maganda raw ang asawa. Ay, nako. Maalala ko lang ang pangalan ng babae yun. Kumukulo ang tiyang ko. Oo, pati na rin ang kapatid nun. Pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kapal talaga. Ah, oo nga pala, Bruno. Gusto ko tanggalin mo si Eric. Si Eric. Nagtatrabaho sa akin, hindi Yun sa'yo. na nga ang punto ko. Kinampihan niya yung walang niya na para bang siya ang amo niya. Hahayaan mo ba na ikaw naman ang kalabanin niya? At yung malanding babae na yun, sinampal ako. Ang lakas ng loob, hindi ba? Nakakainis ka talaga. Diyan na kayo, may gagawin pa ako. Hanggang sa muli, Ulysses.
Nakikita ko kay Bruno, mas lalong sumama ang ugali niya. Tama ka doon. Nahuhumaling siya sa malanding asawa ni Alex. At nahuli Huwag sila. ka magsalita ng walang kabuluhan. Anong walang kabuluhan? Yan ang katotohanan. Di ba inutusan kanyang libangan si Alex habang tinatakas ng babaeng yun at ang pamilya niya papuntang abroad? Oo, inutusan niya ako para gawin yan, pero... Di ba ginawa niya yon? Bigla silang nawala ng party ng Villalobos at alam niyo yon. Grabe naman ha. Napakagandang istorya.